My friends and friendship, gabihan ako. Gumagawa ako ng dough na gagawin kong kabayan. Salang ko na. Tikman natin. Ayan o. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. Ngayon lang ako nagkabangon. Nagkaroon talaga ako ng matinding sipon, sakit ng ulo. At inuubo ako. Medyo okay na ako ngayon. 3 days lang at medyo nag-okay na naman ako. Pero meron pa rin, doon pa rin ang sipon. Nagkahawa-hawa lang kami dito, my friends and friendship. Dahil sa panahon naman namin dito ay sobrang init. Tapos biglang lamig sa gabi hanggang sa umaga. Pagdating ng tanghali, doon naman nagkikick in na naman ang sobrang init. Si Zoe ay nahawaan din doon sa school, sa mga ibang bata at hindi talaga may iwasan yun. At nahawa din ang mami at kami parating tatlong magkasama sa sasakyan. Pag umububok, madali lang kasi makakatch up tayo ng sipon, ng virus ng sipon at ubo sa bahay. Yun talaga ang pinagmumulan na naggagrabe lang ang isang sipon at ubo kung pinababayaan. Kaya inom ako ng tubig at pag may pain ang katawan, kuminom ako ng gamot sa pain at minom na ako ng gamot sa ubo. Dinadamihan ko lang ang tubig. Medyo okay na naman ako ngayon at medyo kayang-kaya naman. Pero 2 araw talagang nakahiga ako na. Kaya lang, kinakaya ko lang my friends and friendship at bumabangon talaga ako. Na kailangan kong bumangon para ma-dialysis ko ang asawa ko, mapakain ko. Yun lang ang aking mga ginagawa. Kaya pinipilit ko lang ang sarili ko na maging normal ang aking buhay kahit may nararamdaman. Hindi naman ako makapagsabi na hindi. Ayaw kong bumangon. Kahit masakit ang katawan mo, babangon ka dahil may obligasyon ako, my friends and friendship. Yun talaga ang life ni Mama Ella. Ngayon ay okay na ang pakiramdam ko. At sa awa naman ng Diyos ay siguro pinagaling din niya ako dahil kailangan ako ng asawa ko at ng aking apong si Zoe dito sa bahay at si Cash. Yun, kaya ngayon may palang kami bumangon. Ito nakatambak ng aking hugasan. At nagluto ako ng munggo pero igigisa ko pa to sa pork. Ngayon, at ito ang aking mga gulay. At mag-grocery ako mamaya sa Baleho. May manggo ako dito na dinala ni JR kahapon. Ayan. Sarap yan iulam sa bagoong alamang. Initan kita ng ng tinapay. Ano gusto mo, bagel or pandesal? Bagel? Pandesal? Pagpapandesal lang daw siya. Sa Pilipinas noon, nung nagbakasyon ako, nagkaroon ako ng before pandemic, I think. Doon ako naggrabe ng aking ubo at sipon dahil sabi ng doktor, sa pollution, sa mga alikabok, sa mga usok ng mga tricycle. Kaya naggrabe ako doon. Talaga nagwiwising ang dibdib ko. Ngayon, pagdating ko dito, pagbaba ko ng airport, kinamagahan na ER na ako. At nagkaroon ako ng bronchopneumonia dahil yun ang madali tayong ma-infection pag sa alikabok, sa mga pollution. Kaya yun, mabuti na lang dito sa Amerika, hindi naman kami lumalabas ng bahay, madali lang gumaling ang aming mga sipon. Pag may ubo, may gamot kagad, at saka na sa loob lang naman kami ng bahay. Kasi, ano ba ang Pilipinas? Third country? Ha? Yun talaga pag sa third country talaga tayo. Talaga yun ang talagang init nandoon lahat. Kaya nagagrabe doon ang aking sipon noon dati. Kaya tuwing uwi ko ng March ay parati ako nagkakasakit pag nandoon. Kaya pag uwi ko kaagad, may mga gamot na kaagad akong dinadala. Pagbaba ko pa lang sa airport yan, paos na ako, hindi na ako makapagsalita. Nag-allergy talaga ako.
Medyo may natitira pang counting sipon sa ilong kong at sa gabi, bumabara pa rin. Pero hindi na much na grabe, katulad nung nakaraang araw. Ang bilis naman talaga makahawa ang sipon at ubo. Kaya nakamas ako dito sa bahay. Sabi ko kay Papa Dudes, ikaw rin, dahil siya na naman ngayon ang inuubo. Sabi ko magmask ka. Dahil hindi lalabas ang virus ng sipon at ubo dito kung paulit-ulit lang. Kung may ubo ka, kailangan naka-cover ang mouth. Kaya parati ako nag-air freshener. Ito ang ginagamit ko, hindi ko ni-advertise. Ang ginagamit ko dito sa loob ng bahay. Nag-i-spray ako yung Lysol para sa mga bakterya o mga viruses na nandito sa loob ng bahay. Papakainin ko muna si Papa. Diyos ako kaninang 6 o'clock gumising. Dahil pumasok si Zoe, wala si mami niya. Ang daddy lang niya ako ang nagbibihis sa kanya. At pinakain ko. Tapos ay kumain din ako. Isang itlog na nilaga. Dahil kanina, ang itlog pagising ko, itong itlog kanina, kaya nilabas ko, frozen. Nung binuksan ko, at i-scramble ko, buo. Kala mo luto, buong buo na puno ng ice. Kaya nilabas ko. Magugulay ako ngayon. Meron ako nilagang munggo. Igigisa ko na lang. Ito, meron pa akong panggisa. Ayaw kasi ng mga bata pag maraming sahog. Tapos ang lasa lang naman baboy, sabi. Nilalagyan ko lang ng seasoning para malasa. Nakakasawa na kasi ang kinakain namin dito, my friends and friendship. Wala nang katapusan pa ulit-ulit. Bumili din ako ng fish na in-air fry ko. Dahil wala talaga siyang kalasa-lasa. Ayan, ang air fry ko. Pero alam nyo, nung ma-air fry ko, ang tigas-tigas. Pero pwede ko itong, Dad, pwede kong ihalo sa ginisang munggo. Dito lang siya. Ihalo ko. Sayang yan pag hindi ko hinalo. Itatapon lang yan after all. Kaya mag-gisa muna tayo. Ngayon lang ako, nung nakarang araw, hindi ako nagluto. Kawawa talaga si Papa Dudes. Nag-aantay lang siya kung ano lang ang ibibigay sa kanya. Sakit ang katawan ko. Kaya nagagalit ako pag inuutosan kasi ang sakit ng mga likod ko, sakit ng mga binti ko. Yung bang kinakaya ko lang. Hindi ko, pero nakahiga talaga ako, giniginaw talaga ako. Unang dapo kasi ng trangkaso dito. Trangkaso sa atin, buti nilang walang lagnat. Pero giniginaw ako dahil sa sipon. Ang bigat talaga ng ulo ko. Hinihilot ko lang yung biniling pang banyo, pang pahid. Doon sa Pilipinas, yun ang ginagamit ko. Hello? Welcome back to my channel. Where did you go? Ba? Nag-walking yan. Si Big Boy. Si Papa, kumakain ng pandesal. Kakain na tayo. Pinalatan ko itong mangga. Ang laki-laki ng mangga nila dito, pero hindi maasim. May pagkong ako doon. Talagang ko dito. Wala talagang kalasa-lasa dito ang mga... Kahit itong mangga, sa atin ito ay maasim. Dito naman, siya maasim. Matamis lang. Dalawa ito. Andun yung isa. Iwain ko na lang kayo yun. Bukas lang na yun. Kuha tayo ng gulay. Wala kaming ulam. Dito lang sa gulay. Hindi na ako nagawa ng ulam. Pinalabas ko na yung beef para bukas gawin kong beef steak. Ayan. Shout out na rin po sa lahat ng mga solid subscriber at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Sana po magustuhan nyo ulit yung video ko. Maraming salamat. Yung prito na natira kagabi sa ulam namin, nalo ko na lang dito. Ilang araw wala talaga akong gana kumain dahil sipon, sarap ng gulay, sarap ng gudya.
Kaya lang, bawal na sa libat sa gout. Nako. Ingat! Drive safe, lalo na pag uwi sa gabi. Yung bagoong namin dito, parang dumaan ng blender. Pino. Pero galing din ito ng Philippines. Philippines ba? Oo, kamayan. Sarap ng gulay, munggo at counting pork. Sinahog ko at yung tirang pritong fish, sinalo ko, inalisan ko ng tinik. Pagdagdag ako ng gulay. Gagawa ako ngayon ng kalihim. Gagawa ako ngayon ng kalihim, Dad. I-try ko yung aking mixer. Ang panahon namin ngayon ay makulimlim. May ulan yata mamayang gabi, pero kaninang umaga nag-shower ng konti. Pero hindi pa naman ito rainy season, bali nagsisimula pa lang ang fall. At may parang umuumpisa na ng pagtaglamig na. Kaya ang madaming mga tao talagang nag-emergency. Inom muna tayo ng gamot. Uy, patulog ka. Magkardo tayo. Pa, magkardo tayo. Batang Quiapo tayo. Ito-try ko ito gamitin. Ang pag-ano ng dough. Ito lang siya, oh. Manual. Ready ko. My friends and friendship, gabihan na ako. Gumagawa ako ng dough na gagawin kong kabayan. Yan.
salang na sa oven. Marami pang natitira akong tinapay. Lalagay ko sa Tupperware. Ito pa. Salang ko na. Five minutes later. Malapit na maluto. Tikman natin. Ayan o. Wala masyado itong palaman. Kasi sa dulo. Harap. Ito yung may mga palaman. Teka. Ito ah. Ayan. Sarap. Masarap may person friendship. Marami pa akong palaman. Buka. Gagawa ulit. Hindi ko masyadong tinamis at damihan ang palaman niya para hindi masyadong matamis. Next time, nilalagyan ko dati ng ng wax paper. Naubusan ako. Dapat ilagyan ko ng butter. Pero nawala na sa isip ko. Ang lambot pa. Parang marshmallow. Tapos na ako mag-dinner. Mag-isa lang. Si Papa Dudes, andoon pa. Andoon pa siya sa kwarto. Kasi late na siyang kumain kanina ng kanyang lunch. At kumain din ako nito, oh. Meron pa ako mga palaman doon kaya kagawa pa ako ulit bukas. Ano tawag nito? Kagabi, medyo napuyat kami dahil nagluko ang PD machine ni Papa Dudes. Kaya instead na dire-diretso ang tulog, nag-manual ako. Kailangan i-manual. Kaya ngayon, nintay ko kanina na dumating ang bagong machine, di dumating. Pero binuksan ko ang machine na ginagamit namin, medyo nag-okay na naman yan. Nag-overheat siguro. Okay, so good night muli. At pag ninyong kakalimutan parati ang manood ng aking mga vlog. Thank you for watching. At ingat lang kayo always. Huwag niyong pabaybayaan ang inyong mga sarili. Parati nilang intindihin ang inyong sarili. Bago ang lahat ay sarili muna. Intindihin niyo, alagaan. At mahirap nang magkasakit. Ingat lang kayo at always be pretty. Smile.